This man, the former mayor of Davao City and the former president of the Republic of the Philippines, for so long have evaded justice and accountability for the thousands of those killed in the name of the so-called war on drugs. Yung isang senador, yan nakaupo niyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang gano'n sila. Lahat yan sila, ito, si Danao, ayan o. Ayan, nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Magkano bang, ilan bang pinatay mo? Hinarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga senador na nag-iimbestiga sa kanyang war on drugs. Kanyang ipinagtanggol ang madugong kampanya at iginiit niyang handa siyang makulong dahil dito. May mga pag-amin din siya tungkol sa Davao Death Squad at sa anti-drug operations ng mga pulis. Mga pag-amin na ayon sa ilang mambabatas ay sapat na para mabilanggo ang dating Pangulo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Dating Pangulong Rodrigo Duterte umaming may Davao Death Squad na kinabibilangan daw ng mga naging hepe ng Davao Police. Inako rin niya ang mga nangyaring karahasan sa kanyang madugong giyera kontra droga. Vice President Sara Duterte nakitaan daw ng mga mambabatas ng sapat na basehan para ma-impeach. Kasong plunder, posible rin umanong harapin ng VP. Bilang ng mga nasawi sa Bagyong Christine, pumalo na sa higit 100. Ilang bansa tumutulong na sa relief operations. Ang Senado naman gustong siyasatin ang mga flood control program ng gobyerno. Bagyong Leon ganap ng severe tropical storm. Ang latest sa bagong sama ng panahon, alamin. Matapos ang rollback noong nakaraang linggo, presyo ng produktong petrolyo bahagyang tataas na naman. At ilang aso't pusa sa Hong Kong nagpatalbugan ng kanilang Halloween costume. Mabigat ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagharap sa unang pagkakataon sa Senado. Sa pagdinig ngayong araw sa kanyang war on drugs, inamin ni Duterte na mayroon ngang Davao Death Squad at bahagi raw ng grupo ang mga naging hepe ng Davao Police. May agenda report si Agatha Gregorio live mula sa Senado. Agatha, tama bang narinig namin? Kasi parang magkakaibang bersyon na ang lumalabas, parang amin, babawi, amin, bawi. Inamin ba ni dating Pangulong Duterte na talagang mayroong Davao Death Squad na isang marahas na grupong pumapatay sa mga kriminal? Corina, tama nga ang inyong narinig. Ngunit unang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang death squad. Pero di rin nagtagal ay inamin niya na mga membro nito ang dating hepe ng Davao Police. Inisa-isa pa nga ni Duterte ang mga dating police chief na naging bahagi ng DDS at nagkataong dumalo rin sa Senado. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan.
yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang gano'n sila. Lahat yan sila, ito, si Danao, ayan o. Nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Magkano ilan bang pinatay mo? Ito ang pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng nauna niyang pahayag na walang state-sponsored killing sa ilalim ng kanyang administrasyon, mapamayor man siya o kahit noong naging presidente. Una nang sinabi ni dating Senator Laila De Lima sa hearing ng House of Representatives na mayroong reward system ang Davao Death Squad para patayin ang mga drug suspect. Pero ayon kay dating Police General Vicente Danao, tingin niya ay nagbibiro lang si Duterte dahil noong panahon niya aniya bilang PNP at Davao Police Chief, hindi siya inutusang pumatay. Pero may isa pang inamin ng dating Pangulo. Aniya, inutusan niya ang mga pulis na i-provoke ang umano'y mga suspect para manlaban at nang sa ganun ay may dahilan ng mga pulis para patayin sila. Correct. Para Ito sa very incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may Yes, say as a it's not, civilian, sa professional police. It Salamat depends kayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my Hindi view ka only, Mr. Chair. dumaan Thank you for hindi ka putting it on dumaan the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan salamat ang totoo kayo, Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. Sa pagpapatuloy ng hearing kanina, umapela si Duterte na siya na lang ang imbestigahan imbes na ang pulis. Binawi rin niya ang pahayag niya kanina na ang mga pulis ang mga miyembro ng Davao Death Squad dahil sabi niya na sibilyan ang mga ito. Wala rin daw reward sa kanila. Wala rin daw pinagsisisihan si Duterte sa paglulunsad niya ng drug war at kung mabigyan siya ng oportunidad, uulitin daw niya ito. Corina? Okay, nalilito kami. Umaamin ba siya o hindi? Parang hindi, ano? Parang sinasabi niya na ito'y parang symbolic, biru-biru lang. Ito ang aking nakikita doon sa report, Agatha. Corina, ang pinakahuli niya ngang update ay sabi niya na meron ngang death squad pero hindi mga polis ang miyembro nito kundi mga civilian. Pero may mga nagsasabi rin na joke lang ito, sabi nga ng ibang mga police chief. Corina? Okay, dumalo rin si dating Senador Laila De Lima. Ano naman ang sinabi niya sa medyo nakakalito na mga pahayag ng dating Pangulo? Corina, si dating Senador Laila De Lima naman ay kinwestiyon tungkol yan sa panahon niya bilang Secretary of Justice dahil posibleng may umano'y malfeasance daw dito dahil hindi raw nakapagsampa ng kaso tungkol sa Davao Death Squad. Pero ang sabi naman ni De Lima ay nakailang follow-up siya sa NBI, ngunit ang sabi sa kanya ay nahihirapan silang maghanap ng testigo. Corina? So, okay, patuloy siguro ang paghahanap ng totoong ebidensya tungkol sa Davao Death Squad, ano, na maaaring hindi makuha mula kay dating Pangulo. Magbabalik pa ba si dating Pangulong Duterte sa mga susunod na araw? Corina, hinihintay natin ang kumpirmasyon tungkol dyan. Ngunit mukhang mangyayari yan dahil nagpapatuloy pa nga ang hearing at mukhang marami pang tanong para sa kanya. Corina? At yung sinasabing pagbanggit ng pag-coach ng ilang mambabata sa kamera sa isang miyembro ng PNP. Tungkol naman daw saan ito? Narinig nga natin yan, Corina, tungkol yan sa pagsabi ni Police Colonel Hector Grijaldo na tinawag daw siya ni Congressman Dan Fernandez para sabihin na alam niya ang tungkol sa reward system at nangyari yan bago ang hearing sa House. Andoon din daw si Congressman Abante at hinihiling na ikumpirma ang pahayag ni Garma tungkol sa Davao Death Squad. Ngunit tumanggi si Grijaldo at sabi pa ngang na-insulto siya rito. Agad naman tong pinabulaanan ni Fernandez at ni Abante. Sabi
Sabi ni Fernandez, pinatawag siya dahil sabi ng abogado ni Garma na may alam si Grijaldo tungkol sa reward system. Wala rin daw silang pinapirma na affidavit. Corina? Okay, maraming salamat, Agatha Gregorio, live nag-uulat mula sa Senado. Samantala, nagkaharap naman at nauwi sa sagutan sa labas ng Senado ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga pamilya ng mga biktima ng kanyang sinasabing war on drugs. Panawagan ng mga pamilya, panagutin at ibilanggo na si Duterte, bagay na mariing tinutulan ng kabilang panig. Todo bantay naman ng mga pulis para masigurong hindi magpang-abot ang dalawang grupo. Hinimok ng ilang mambabatas sa mga ahensya ng pamahalaan na panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang madugong drug war. Sinata naman ng mga kongresista ang mistulang paggamit ng ilang senador sa hearing para ipagtanggol ang kanilang sarili. Yan ang agenda report ni Sandro Ochona. Nais ng ilang kongresista na imbestigahan ng Justice Department ang pag-ako at pag-amin ni dating Pangulong Duterte sa madugong drug war. Sa isang pahayag, sinabi ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na hindi lang kinumpirma ni Duterte ang Davao Death Squad pero dinawit din niya ang lahat ng naging hepe ng PNP noong panahon niya para patayin ng drug suspects. Dapat anyang agad na makasuhan si Duterte at lahat ng mga opisyal na hinayaan itong mangyari. Nanawagan din siya sa DOJ na umaksyon agad upang makulong at mapanagot sina Duterte at kanyang mga kasabwat. Sinabi naman ni Deputy Majority Leader Representative Jude Asidre na ang pagpapanagot kay Duterte ay walang halong politika kundi pagbibigay ng hustisya. Para naman kay Assistant Majority Leader Mika Swansing, dapat seryosohin ang pag-amin ng dating Pangulo lalo't matagal nang naghihintay ng sagot ang mga biktima ng mga EJK. Pero para sa co-chair ng Quadcom ng Kamara, posibleng mas malawak ang sakop ng pag-amin ng dating Pangulong Duterte. Recent admission by the former president of responsibility for all the killings under his controversial war on drugs during the Senate hearing could open up, could open the doors for legal action, both domestically and internationally. Meron ng legal basis Yun yung pronouncement ng ating Pangulo And we owe it to the victims and the Filipino people to pursue justice. Sinita rin ng mga kongresista ang tila pagtatanggol sa sarili ni Senador Bato de la Rosa at ni Senador Bongo sa pagdinig. Kaya hiling ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na mag-inhibit ang dalawang senador dahil sa conflict of interest. Dagdag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na hindi dapat nagtatanong si De La Rosa sa mga pamilya ng mga naging biktima ng drug war dahil siya ang nagpatupad nito. Bagay na napansin din ni Abante. He really wanted to explain himself, to explain the war on drugs, to explain the killings. Nagiging masyadong defensive siya. Umaasa naman ng mga kongresista na dadalo rin ang dating Pangulo matapos ang kanyang pagharap sa Senado. Para sa agenda, Sandro Ochona, BNC. Nagsalita rin ang Malacanang sa maanghang na banat ni dating Pangulong Duterte. Sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, pinabulaanan nito ang pahayag ni Duterte na nananatiling laganap ang krimen sa bansa. Anya, pinapakita ng datos ng PNP na bumaba ang crime rate, bagay na nagpapatunay umano na mas ligtas ang Pilipinas at mas panatag ang mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. May dalawang grounds umano para sampahan ng impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Ito'y may kaugnayan sa 16 million pesos na ginastos daw para sa mga safe house ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. At ang 15 million pesos naman na ginastos ng DepEd nung siya ang kalihim para umano sa Youth Leadership Summit na siya namang pinabubulaanan ng Philippine Army. Those two instances, masasabi po natin ay ground for impeachment because obviously there was a betrayal of public trust at saka yung anti-graft. Pinabulaanan din ni Congressman Chua ang paratang ni VP Sara na politically motivated ang mga pagdinig ng Kamara sa paggamit ng kanyang pondo.
Instead na magbintang po sila, bakit hindi po nila sagutin? Bakit hindi na lamang po nila ito sagutin, yung mga allegation? Ngayon, kung sa tingin naman po nila, justifiable naman po yung paggamit ng pondo, di sagutin po nila. Yung impeachment complaint, hindi naman po yan nakabase sa kanyang pagdalo o hindi pagdalo. Ang impeachment complaint po, nakabase po yan dun sa ebidensya na ipepresenta po nila kung paano po nila nagamit yung pondo. Maliban sa impeachment complaint, maaaring maharap din si VP Sara sa kasong plunder. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, ito'y may kaugnayan sa questionableng paggasta umano sa higit 112 million pesos na confidential funds na inilaan sa DepEd noong panahon ni Duterte. Babala ni Gonzales, pwedeng kasuhan ng Vice Presidente kung hindi pa rin niya maipapaliwanag kung saan mga ba napunta ang pondong ito. Pero ayon kay Congressman Joel Chua, hindi naman agad-agad makakasuhan si Duterte. Dapat po muna is sampahan, mag-ano muna siya ng impeachment. So after siguro ng impeachment, once napatunayan or na-impeach po siya, that's the time for cases to be filed against the Vice President. Lumobo na ang bilang ng mga namatay dahil sa Bagyong Christine. Bilyon-bilyon din ang iniwang halaga ng pinsala ng bagyo. Kaya ang ilang bansa tumutulong na rin sa relief operations. Yan ang agenda report ni Hannah T. Higit 100 katao na ang namatay dahil sa nagdaang Bagyong Christine. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 160 na mga napaulat na namatay. Mahigit 100 din ang sugatan, habang 39 naman ang nawawala. Ang Bicol Region ang napuruhan ng husto ng bagyo, kaya naman patuloy ang pagdating ng tulong sa rehiyon. Kahapon, lumipad ang mga helicopter ng 250th Presidential Airlift Wing mula sa PSG para maghatid ng supplies. Unang destinasyon ang Bula, Camarines Sur na sinundan ng Libon Albay. Dala ng mga ito ang higit 100 kahon ng relief goods na tinanggap ng 4,800 individuals. Dumating naman nung Sabado ang C-130 aircraft ng Singapore Armed Forces sa Villamor Air Base na may dala ring mga supply. Kabilang dito ang rubber boats, outboard motors at iba pang gamit pang rescue. Dumating din ang Eurocopter EC-275 military transport aircraft ng Malaysia na maghahatid din ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Nagpasalamat naman si Defense Secretary Gilberto Chodoro sa tulong ng Singapore at Malaysia. Lumobo na rin ang fund drive ni dating Vice President Leni Robredo. Nasa loob lang ng 4 na araw, umabot sa 28 million pesos. Ang mga nalikom na pondo gagamitin para sa rebuilding efforts ng mga nasalanta ng bagyo. Samantala, umakyat na sa mahigit 2.5 billion pesos ang pinsala sa agrikultura, habang mahigit 1.5 billion pesos naman ang halaga ng mga nasirang infrastruktura. Naglaan na ang gobyerno ng higit 2.8 billion pesos na pondo para sa mga nasalanta. Nasa 368,000 family food packs na rin ang napamahagi. Para sa agenda, Hannah T, BNC. Nakikisa si Pope Francis sa bansa matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine. Ayon po sa Santo Papa, pinagdadasal niya ang lahat ng biktima ng nagdaang bagyo. Nanawagan naman ang mga obispo sa Bicol ng karagdagang tulong para sa rehiyon. Marami pa kasing mga pamilya ang nasa evacuation centers at nangangailangan sila ng pagkain, tubig at iba pang relief supplies. Mga flood control project ng gobyerno sisiyasatin na rin ng Senado. Kasunod ng malawakang pinsalang iniwan ng Bagyong Christine. Susunod na yan sa agenda. Traffic check tayo ngayong Monday, rush hour. Kita sa MMDA live cam, bumper to bumper na sa EDSA Guadalupe Bridge northbound. Nagki-Christmas shopping na kaya sila ngayon pa lang? Heavy traffic din sa southbound lane.
Hindi pa man nakakabangon mula sa Bagyong Christine, may panibagong banta na namang dala ang severe tropical storm Leon. Para sa lagay ng panahon, makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Joffren Hayubas. Joffren, good evening. Ano ang forecast natin sa mga susunod na araw? Gagrabe daw ang sitwasyon? Yes po, magandang gabi po sa atin ma'am at sa ating mga kababayan. Ito po ang ating ulat panahon ngayong gabi ng Lunes. So kanina pong alas 4 ng hapon, huli pong namataan ng Bagyong Leon sa layong 725 kilometers east ng Etiaga, Isabela. Meron po itong dalang maximum sustained winds na 100 kilometers per hour malapit sa sentro at may pagbugso ng hangin na aabot sa 125 kilometers per hour. Sa kasalukuyang west-northwestward po, tinatap na itong direksyon sa bilis na 15 kilometers per hour. Meron po tayong nakataas na tropical cyclone mean signal number 1 sa mga probinsya ng Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, northern portion of Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aurora, northern portion of Quezon, including Polillo Islands, Camarines Norte, eastern portion of Camarines Sur, Catanduanes, eastern portion of Albay, northeastern portion of Sorsogon, eastern portion of Northern Samar and northern portion of Eastern Samar. Maliban sa mga nabanggit, meron din po tayong binibigay na babala sa mga areas na malapit sa coastal at upland, kagaya ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Northern Mindanao, Caraga at Caraga Region. Meron na rin po tayo nakataas na gale warning sa northern seaboards ng Northern Luzon. Dala po ng epekto ng bagyo, heavy to intense rainfall po ang inaasahan natin mamaya hanggang bukas sa Antique at moderate to heavy naman po sa Cagayan, Occidental Mindoro, Negros Occidental at Palawan. So inaasahan gagalaw po ang Bagyong Leon sa west-northwestward direction mamaya hanggang bukas ng umaga at inaasahan po ang pag-exit nito sa Philippine Area of Responsibility by Friday. So hindi po natin naalis ang posibilidad na lumakas pa bilang isang typhoon ang ating Bagyong Leon. Hello, Joffren. Yes po, ma'am. Okay, Joffren, akala ko meron ka pang sasabihin, hinihintay kita. Okay. Tatamaan ba ang Metro Manila? Kasi nakikita ko dito parang ang laki. Tinetrace kanina ni Pinky yung laki nung parang sakop niya. No? Matatamaan ba ang Metro Manila? Sa Metro Manila po sa ngayon, hindi pa po ito makaka-apekto. Mga localized thunderstorm pa lang po makaka-apekto sa Metro Manila sa susunod na 24 hours. Pero habang lumalapit po ang bagyo, posible yung trough o yung buntot po ng severe tropical storm Leon po, posible po tayo maapektuhan dito sa So ang sinasabi mo, ang parang norte ng Luzon, ang pinaka maaapektuhan. Ano ito? Tubig ulan talaga, bagsak ng tubig ulan. Opo, rains with gusty winds po sa Cagayan Valley, including Cordillera Administrative Region, sa Aurora, Quezon. Gayon din sa portion po ng Bicol, sa Camarines Norte, Camarines Sur, sa Catanduanes. Meron bang pag-asa na ito ay lumihis? Meron naman po. Inaasahan din po natin na depende po yun sa meron po tayong tinatawag na cone of uncertainty. Yung maaari pong bumaba o tumaas po yung track ng ating bagyo. Basta't ang Christine ay nakalabas na at hindi na sila naghihilahan, right? So Opo, ito na lang, tama po. Leon, ang iisipin at ipagdarasal natin na magbago ng isip at pumunta sa ibang lugar. Tama Okay. po. Maraming salamat, Pag-asa weather forecaster Joffren Habaluyas. Isinusulong ni Senador Amy Marcos ang pagbuo ng sentralisadong otoridad para mamahala sa mga sakuna sa bansa. Inihain niya ang Senate Bill number 186 na layong bumuo ng National Resiliency and Disaster Management Authority na tututok sa paghahanda ng sa mga kalamidad, pagbibigay ng maagang babala at pagtulong sa mga komunidad na bumangon matapos ang sakuna. Ayon sa Senadora, ang kawalan ng maayos na koordinasyon at aksyon ang dahilan kung bakit milyon-milyon ang naapektuhan ng mga bagyo. Kapag naipasa, magkakaroon ng sariling pondo at mga tauhan ang ahensya.
Uusisain naman ng Senado ang flood control projects ng gobyerno kapag tinalakay nito ang 2025 national budget sa susunod na linggo. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, kabilang sa mga ahensyang posibleng ma-hot seat ay ang DPWH, DILG at DSWD. Nakatanggap ang DPWH ng 351 billion pesos ngayong taon para matugunan ang mga pagbaha sa bansa. Bahagya itong bumaba sa 303 billion pesos sa proposed 2025 budget ng ahensya. Ayon kay Escudero, pag-aaralan nila kung may pananagutan ba ang mga ahensya sa malalang pagbaha na nangyayari at kung sapat ba talaga ang kanilang pondo para harapin ang matagal ng at paulit-ulit ng problemang ito. At makakausap natin ngayon si DPWH Secretary Manuel Bonoan tungkol dito. Hello sir, good evening po sa inyo, Secretary. Good evening, Corina. Good evening po sa ating mga listeners po. Opo, so mauna na po kami magtanong kay Senador Cheese. Yun pong nakaraang budget na more than 300 billion, hindi pa talaga Yes, po sapat yun para mapigilan itong nakikita nating mga pagbahang nangyayari? Well, I think we have to put it in proper perspective po yung ano natin na sinasabi natin kasi ito mga there are yung 300 billion that we are referring to includes yung local priorities and I think partly meron din yung mga major flood control projects that are being implemented through official development assistance po, yung mga malaki, yung mga river basin programs natin. No? So, if you're talking about yung local, the bigger part of it, it's actually the local flood control projects attending to local priorities. They're not really designed for this kind of phenomenon po, yung mga ganong kagaya itong dinulot ng Christina because this is, this is a very unprecedented kung naman na dumaan dito, it's actually effect of a climate change phenomenon. So it's not, yung mga local projects natin are not being designed for this. Actually, yung mga major river basins program natin that we are implementing right now are actually yun na makaka-address to mitigate actually the flooding problems in the major river basins po. Okay. Unfortunately, we don't have, we did not have any major river basin program for flood control in the Bicol region as yet. Ganun po. So, ngayon po Yes, na ma'am. nakita natin ito, how do you solve this problem? Kailangan bang doblehin ang 300 billion para masigurado, para lahat po ng mga sinasabi po ninyong maliliit na mga probinsya na hindi po kaya ang ganitong rainfall at wala pong nakalatag na matinding flood control program ay mabigyan na next year? Yes po, I think we have to address it on a river basin program. So this is the instruction of the President to the department. We have to revisit actually yung Bicol River Basin development program that was initiated or that was implemented a long time ago in the 70s up to the 86. No? But Okay. I think the instruction is actually to focus now on the flood control program. Kasi during that Bicol River Basin Integrated Project, flood control is just a small component of the entire development program at that time. So ngayon, sabi niya, I think we have to focus now on the requirements for the river basin. Kasi especially that Camarines Sur, or actually part of Naga City, is actually the basin of the Bicol River. So all the confluences of actually some major rivers, actually doon po mo papasok yung mga flooding in those areas. That is why the unprecedented rainwater that nag-downpour dito sa area, dito po na-imbak lahat sa Camarines Sur. So now knowing what we know, Yes, ma'am. meron na po kayong ideya ano po ang hihingin ninyo sa Senado? No, meron na po kaming, hindi po sa Senado. Actually po, we are now preparing actually for the major flood control program in the Bicol River Basin. Fortunately, the master plan for the updating of the master plan for the Bicol River Basin was completed only this July.
this July po. So we know now exactly yung sa mga engineering interventions that we need to do in the short term, in the medium term, and in the long term. And we are fortunate also na nagkaroon po tayo ng commitment of the Korean government to provide financial assistance in the implementation of these projects po. So, kumbaga, alam na po ninyo ang inyong gagawin. Ang kailangan Yes po. na lang po ay suporta at pondo. Yes po. Kaya I ho think, ba, this- kaya ho ba ng 3 taon ang pagtatapos ng problemang ito sa ilalim ng Hindi naman ho kasalukuyan? siguro. I am not confident na matapos po ito because in the short term, yung short-term development program, it will take at least, I think, about 6 years, 7 years actually to complete the short-term program, and then we still have the medium-term program. Having said that, kasi I think the programs were formulated before actually nangyari dito sa Bicol, no, yung flooding sa Bicol. So we will again go back and review actually yung priorities to address yung phenomenon on the climate Yes, change. sir. Kasi baka the master plan did not take into account actually itong mga phenomenon on the climate change. So, good luck po sa inyo, sir. Yes, ma'am. Opo, needless Thank to you say, po, handa thank you naman po. kayo. Good luck. Opo. Thank you po, thank you. Maraming salamat, Ma'am Corina. DPWH Secretary Manuel Bonoan. Alright, Corina, balikan natin itong pagdinig sa Senado sa Duterte War on Drugs. Makakausap po natin ngayon dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo tungkol sa dito nga sa sinasabing Davao Death Squad. Attorney Panelo, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky and Corina. Alright. Attorney Panelo, kayo na po siguro ang magbigay linaw sa amin dalawa ni Corina dahil tinatanong din po namin ang aming reporter dyan tungkol dito sa Davao Death Squad. What exactly was clear to you on what the President said about the former President said about the Davao Death Squad? Sinasabi niya kasi sinisismis na may death squad, yung mga police death squad. Sabi niya, wala, no such animal as death squad. Tapos, nagbigay siya ng statement na yung mga criminals doon, sila nagpapatayan. Sila ang death squad ko. Yun ang ibig niya sabihin. Kaya lang, itong si Ontivero, si Senadora, pinipilit niya na, inamin niya rin na may death squad. Kumbaga, he was being taken out of context. Lahat naman dun sa mga resource persons, klarong-klaro na yun ang ibig niya sabihin. But didn't the former President, doon po sa mga napakinggan ko at napanood, Attorney Salvador Panelo, sinabi niya na, hindi ba sabi niya, tingnan mo yung mga nasa kanan ko, lahat yan, na naging chief of police ko. Yan ang mga leader ng Davao Death Squad. Yan, yung senador, yung tingnan mo, yung si Senator Bato, hindi ho ba nagsabi din ng gano'n ng Pangulo? To what do we, or how should we understand what the former President said? Actually, he was only joking. Kaya in subsequent statements of the President, kinaklaro niya kung sino. Sinasabi niya, kung hindi, wala, lalo pa mga pulis. Mga matatalino yan. Hindi susunod yan kahit nautusan mo yan. Okay, so it was a joke, Attorney Panelo? Obviously, kaya nga diba nagre-react si Senador Ontiveros, bakit daw nag-ano siya? Hindi naman daw joking matter yun. Hindi naman katatawanan yung Senado. Pero ganyan ang presidente, yun ang style niya ever since. Right. Yung pagtanong po ni Senator Risa doon sa hindi ito joke, hindi ho ba yun yung tinanong ni Senator Jinggoy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit siya palaging nakatingin sa kanan at hindi sa kaliwa? Tapos meron po nagtawanan. Kaya sabi ni Senator Risa Ontiveros, this is not a joking matter. Si Jinggoy, hindi ba sinabi niya na we're just making this situation in a lighter mood, kaya nagbiro siya. Okay. So, kaya yung sagot din naman ni Presidente Duterte, di ba? Sabi niya, wala naman maganda dyan sa kaliwa. Opo. At doon nga po nagkaroon ng konting nagtatawanan po yung mga tao. Kaya doon po nagsalita si Senator Risa na this is not a laughing matter. So, okay. So, it was a joke. So,
Attorney Salvador Panelo, wala pong Davao Death Squad. Ano ho ba talaga? Ang ibig niya sabihin ng merong Davao Death Squad, yung mga kriminal nagpapatayan sa isa't isa. Kung baga, kaya sabi niya, wala nang trabaho itong mga pulis na itong pumatay kasi sila na nagpapatayan. Okay, so it's the criminals themselves that comprise the Davao Death Squad. Tama ho, sir? Correct. In other words, that was a euphemism. Ang problema lang itong kay Risa, hindi siya nagkukonsulta, may mga abogado naman siya. Like for instance, she was trying to pin down the former president by saying, do you assume responsibility to the killing of De Los Santos? How can that be? A crime is personal to the offender. Kasi sinasabi ni Presidente, when I say I assume responsibility, doon sa policy ko. In other words, if the war on drugs is a failure, o hindi ako failure, I will assume the failure. Pero pagdating sa mga krimen, hindi po pwedeng siya ang accountable doon sa mga ginawa ng mga pulis kung mali. And kahit po ako narinig ko yung sinabi ng Pangulo, kasi marami rin po siyang nasabi tungkol doon, but very clear when he said that I assume legal and moral responsibility for the actions of the policemen during the war on drugs. I think yun ang naging premise ni Senator Risa Ontiveros. That's why she asked, do you assume responsibility? Doon po kay Kian, doon po kay Kulot. Pero mali yun kasi kung nagkonsulta lang siya sa abogado niya sa likod, masasabihan siya na crime is personal to the offender. Hindi ko pwedeng ilipat mo yung criminal responsibility unless you can prove conspiracy. Pag maprove mo na conspiracy, ibang usapan yun. Wala eh. Okay. Very quickly though, because I want to move on to something else. Kanina po nagsalita ang ilang miyembro ng House, no, at sinabi nga na ang pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Davao Death Squad ay basihan na para kasuhan siya. What do you say to that, sir? Di ba sabi, di kasuhan nyo, hindi kasi mga abogado yan, hindi nila alam kung pinagsasabi nila. Walang kaso. What do you think ang... Otherwise, noong pa sila nag-file, hindi ba? Kaya nga si Senador Jingo Estrada, sinasabi niya si dating Senador de Lima, bakit di ka nag-file? Powerful ka na, cabinet member ka na, kasi hindi totoo. Ano ho sa palagay ninyo ang kahihinatnan nitong pagdinig sa Senado? Because the former president also said, tapusin na natin to, if it even takes hanggang umaga, ay parang wala na uwian. Pinapunta nyo na ako dito Ang ibig niya sabihin, sana kung pwedeng tapusin natin, hindi yung pababalik-balikin nyo ako rito, wala akong pera para mag-biyahe rito. Ordinaryo lang akong tao ngayon. Yung retirement ko lang ang ginagawa ko. Kaya tapusin na natin to ngayon. Alright. Attorney Panelo. In other words, kung anong lahat ng mga tanong nyo, tanongin nyo na ako para masagot ko lang lahat. Kaya Yun nga lang sabi naman niya, ibig sabihin niya. kahit abutin tayo ng umaga dito, hindi ho ba? Yun ang sinabi niya. Kasi mukhang he was in his element, malakas siya, siguro nakatulog siya ng maganda bago siya pumunta, kaya gising siya. Do you think that if there was, of course there will be another hearing, diyan po sa Senado, sakaling imbitahan ulit si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay pupunta pa siya o talagang kailangan tapusin na ito ngayong araw na ito sa kanya? Yung kanyang, all the questions for him. Ang ibig niya sabihin, kung halimbawa bukas ituloy, pwede pa siya kasi isang araw lang naman. Kadarating niya lang Pwede siya mag-overnight. Will Kung mga he? practical purposes, nandito na, pinatawag niyo ko, ba't di niyo patapusin na natin? Siya ba mag-a-attend sa Quadcom, Attorney Panelo? Hindi ko alam yung sa Quadcom. Wala pa naman yata ang imbitasyon ng pangalawa o rescheduling ng hearing sa Quadcom. Do you think he should attend? Would you advise him to attend? Kanila, alam mo, hindi mo kailangan advise si Presidente Duterte. Alam niya, he's a lawyer. He's a very smart lawyer. Hindi mo kailangan ng advice niya. So, you won't give any advice because it's up to him. Siya, di ba? Kaya lang siya hindi naka-attend nun kasi masyadong short notice. Natanggap niya, kadarating niya lang from Manila, nag-landing pa lang sa Davao, tapos papatinin mo the day after o 2 days after. Siyempre, may problema ka. Kaya nga ang suggestion ko sa Quad Committee, bigyan niyo ng mga 2 weeks naman yan. Kasi baka may mga
engagements yan. O kaya baka hindi maganda ang pakiramdam. Yun po ang sinabi niya, hindi Pero, maganda ang kanyang sinabi niya pakiramdam. na gusto ko siyang umaten. Okay. So tingnan Nag-volunteer natin. na nga siya, di ba? Publicly, sinasabi niya, imbitahan niyo ako. Tingnan If you natin cannot find kung me siya ay magpapakita sa nga. address na pinadala niyo, just invite me publicly and I will go there. Just let me. Maraming salamat po sa inyo. Okay, sir. Maraming salamat po sa inyo, dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Sa ibang balita, nagsanib puwersa ang Education Department at Integrated Bar of the Philippines para mabigyan ng free legal aid ang teaching at non-teaching personnel sa buong bansa. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement na pinirmahan kanina, bibigyan ang kulang-kulang 1 milyong guro at iba pang school personnel ng libreng payo at tulong sa mga legal na issue o hidwaan. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos na pangalagaan ang kapakanan ng mga guro sa bansa. 10 Pilipino ang ginawara ng pagkilala ni Pangulong Marcos at ng Metrobank Foundation ng namayapang bilyonaryong si George T. dahil sa kanilang pagsisilbi sa bayan. Kabilang sa mga nabigyan ng parangal ay 4 na guro, 3 sundalo at 3 pulis. Nakatanggap sila ng gintong medalya, trophy at cash prize na 1 million pesos. Layunin ng Metrobank Foundation Outstanding Filipinos Program na hikayatin ang mga Pilipino na maging makabayan at magkaroon ng integridad, tapang at social responsibility. Higit 700 Pilipino na ang kinilala ng Metrobank simula nang itatag ang programa noon pang 1985. May mensahe naman ng Pangulo sa mga awardees. To our awardees, continue to be the catalysts of change when you go back now to your communities. Challenge them to dream bigger, to aspire higher, to take action with the same fervor that you have demonstrated, especially now. Typhoons or storms are made stronger because of climate change, and the challenges become even harder to deal with. We need more people like you, innovative, selfless, socially responsible. Dating presidential spokesperson Harry Roque sinampahan na rin ng kasong qualified human trafficking sa DOJ. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Rojas Boulevard. EDSA flyover naman tayo. Kita sa MMDA live cam. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa ngayon sa southbound. May konting pagsikip naman sa northbound lane. Nahaharap ngayon si dating presidential spokesperson Harry Roque sa kasong qualified human trafficking dahil sa umano'y koneksyon niya sa isang pogo hub sa Pampanga. Isinampa ng PNP, CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang reklamo sa DOJ kanina na nag-ugat sa pagsama raw ni Roque kay Lucky South 99 Incorporator, Cassandra Ong, sa isang pulong kasama ang PAGCOR. Ilang beses pa umano siyang nag-follow up sa status ng application ng naturang Pogo Hub. Git naman ni Roque, gawa-gawa lang ang mga kasong isinampa sa kanya. Tinutugis na ngayon ang dating opisyal dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig ng Kamara tungkol sa Pogos. Update sa kidnapping ng American vlogger na si Elliot Eastman sa Zamboanga del Norte. Ayon sa PNP, isa sa 2 persons of interest ang gusto ng sumuko. Umaasa rin ng mga otoridad na buhay pa si Eastman. Kahit wala pang pinapadalang proof of life o ransom demand ang mga dumukot sa kanya. They are pursuing good lead now because they already identified one particular person who could give more information that could lead to the possible allocation for at least whereabouts po nitong si kidnap victim po. Hinihinalang miyembro ng Abu Sayyaf ang mga dumukot kay Eastman.
Muling tumataas ang tensyon sa Middle East. Yan ay matapos atakihin ng Israel ang mga pasilidad ng Iran na ginagamit umano sa paggawa ng mga missile. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, tugon ito sa pag-atake ng Iran kamakailan sa mga syudad ng Israel. Una nang sinabi ng Amerika na Iran ang may pinakamalaking missile arsenal sa Middle East. Nagpapadala rin daw ito ng mga armas sa Russia, bagay na tinanggi ng Tehran at Moscow. Ilang mga Pilipino pa rin ang naiipit sa gulo sa Middle East kung saan nakikipagbakbakan ng Israel sa Hamas na Gaza at Hezbollah ng Lebanon. Nasa linya natin ngayon si Migrant Workers Undersecretary Felicitas Bay. Yusek Bay, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa iyo, Pinky. Ganon din sa iyong mga tagapakinig. Ilan pong mga Pilipino Yusek sa ngayon ang nakauwi na mula sa Lebanon? Mula sa Lebanon, nakauwi na yung ating mga kababayan. 1,085 ang nakauwi. Ang composition niyan would be the permanent, some of them are permanent residents, at ang halos karamihan o 903 of them are overseas Filipino workers. Ilan pa po bang mga Pilipinong nasa Lebanon? Ang population natin sa Lebanon, yung overseas Filipinos, it's about 11,000. Ang nag-signify lang na sila ay ma-repatriate because alert level 3 tayo sa Lebanon. So it's voluntary repatriation. Ayon sa talaan ng aming Migrant Workers Office, ang nag-signify na overseas Filipinos and Filipino workers are about 1,700. So the number is changing at certain times because may mga nagsisignify na umaayaw or umaatras, or meron din namang mga nagpapa-register. So far, yung nabanggit ko sa yung repatriation figure, 1085, that's a total of all overseas Filipino workers and overseas Filipinos and their dependents have already been repatriated. Yusek, gaano ho ba kahirap magkaroon po ng mga flights para po sa ating mga kababayan? Okay, ang commercial flights kasi, I think some of the airlines are not going to Beirut kasi may mga flights kami noon na nakaschedule for repatriation at sila ay nag-cancel. So, ang alam namin yung mga commercial flights na nakuha natin ay through Middle East Air, and ang route noon ay sa Kuwait, Beirut to Kuwait, then to Manila, or Beirut to Riyadh, and then to Manila. So what we did, maliban dun sa mga commercial flights, kasi we can only accommodate a few dahil depende yan sa number of seats. So last Saturday, nagkaroon tayo actually it was last Friday, we have a chartered flight, the Philippine government chartered flight, and 290 of our kababayans were on board a chartered flight, and they arrived last Saturday. 290 na mga kababayan natin composed of overseas Filipinos and their dependents, and then the overseas Filipino workers and their dependents. So malaking numero yon, 290. Sapat po ba ang pondo natin para sa repatriation efforts? Kasi papaano ho kung lumala ang sitwasyon sa gitnang silangan dahil nga sa pag-atake ng Israel sa Iran? Oo, ang Philippine government naman ay may sapat na pondo para dyan sa repatriation. Like ito ang nangyari na chartered flight natin, ito ay may pondo naman tayo dyan, at yan ay pagtutulungan din we are under the guidance of the Department of Foreign Affairs, and then kami naman sa DMW ay may action fund, at ganun din naman sa ating Overseas Workers Welfare Administration. So at the same time, yung mga nag-aantay na ma-repatriate, meron pa tayong mga kababayan na nasa ating shelter. We have 3 shelters in Beirut. Meron tayong 82 na kababayan na nag-aantay doon for their repatriation. Meron lang mga inaayos na documentation, and then if they're already repatriation ready, ngayon meron tayong kinukuhang commercial flight dahil meron tayong isinasaayos na 20 nating mga kababayan na
Pag nakuha na-book na natin yung ticket nila, then makakaalis na rin sila. So far, may mga commercial flights, yun nga lang, very limited. Opo. So, tinitignan natin yan. Basta anybody na who is repatriation ready, binubook po natin agad dyan. Maraming salamat, Migrant Workers Undersecretary Felicitas Bay. Inireklamo ni Pasig City Mayor Vico Soto ang kanyang katunggaling si Sara Diskaya sa opisina ng COMELEC. Ayon kay Soto, siya ay nagpadala ng sulat kay COMELEC Chairman George Garcia tungkol sa sinasabi niyang mga nakababahalang pangyayari sa Pasig kung saan sangkot umano si Diskaya. Kaugnay pa rin ito ng akusasyon ni Soto na may kaugnayan ng kampanya o kumpanya ni Diskaya na St. Gerard Construction sa St. Timothy Construction na dating joint venture partner ng automated elections provider na Miru Systems. Hiling ni Soto sa COMELEC, aksyonan ang kandidasiya ni Diskaya lalo na at patong-patong na raw ang ebidensya laban dito. Parehong tatakbo bilang mayor ng Pasig ang dalawa sa 2025 elections. Transportation Department handa na raw para sa taunang Undas Exodus. Susunod na yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Techno Hub naman. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan. Market update naman tayo, tumaas ang Philippine Stock Exchange Index sa sa unang araw ng bagong trading week. Nadagdagan ito ng 29 points o halos kalahating porsyento at nananatili sa 7,300 level. Bahagyaring lumakas ang halaga ng piso kontra dolyar, ngunit nasa 58 pa rin ito. Nagsara ang piso ngayong araw sa 58.23. Asahan ng direct flights mula sa ibang mga bansa sa Asia papuntang Mindanao dahil sa pagsasa pribado ng Laguindingan Airport. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang concession agreement para sa paliparan sa Malacanang kaninang umaga. Bukod sa pagpapaganda ng mga pasilidad, umaasa rin si Ginoong Marcos na makakagawa ito ng mga karagdagang trabaho at mapapalago ng turismo sa Mindanao. With the influx of travelers in the Mindanao region, the signing of this concession agreement for the Laguindingan International Airport Public-Private Partnership Project provides us with the opportunity to expand the facilities, upgrade the terminals, augment capacity, and deliver our services in a safer, efficient, and more convenient way. Matatagpuan sa Misamis Oriental ang Laguindingan at ito ang second busiest airport sa Mindanao. Mahigit 1,600,000 pasahero ang bumabiyahe dito taon-taon. Bahagyang tataas ang presyo ng langis bukas, October 29. 50 sentimo kada litro ang itataas ng diesel at kerosene. 20 centavos naman ang dagdag kada litro sa gasolina. Ayon sa Energy Department, ang pagtaas ng fuel demand sa South Korea at ang lumalalang gulo sa Middle East ang mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo dito sa bansa. Handa na ang Transportation Department para sa taunang Undas Exodus. Milyon-milyon ang inaasahang uuwi sa kani-kanilang mga probinsya ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista. 1 hanggang 1.5 milyon ang inaasahang dadagsa sa mga bus terminal, habang 3 milyon naman ang sa mga pantalan at paliparan. Meron kaming every year we have this Oplan biyahing ayos, no, para sa ating mga mananakay, no. So ready tayo. Katulong din natin diyan ang Philippine Coast Guard. May paalala naman ng PNP sa mga bibiyahe sa Undas,
Ikandadong mabuti daw ang mga bahay at ihabilin sa mapagkatitiwalaang kamag-anak o kapitbahay at iwasan munang i-post sa social media ang planong bakasyon. Kasi may mga cybercriminals na rin po tayo nagbabantay sa cyberspace at makikita po nila doon na nakapost ang inyong plane ticket, bus tickets at pati rin po nandun na po sila sa kanilang pinagbabakasyonan o sa lugar na pupuntahan nila ay baka in-announce na rin po natin na walang tao dun sa kanilang mga bahay. So hanggat maaari, iwasan po natin yung tinatawag natin at the moment ng mga post. Dumarami na ang bumibisita sa mga sementeryo sa Metro Manila ilang araw bago ang undas. Ang detalye sa agenda report ni Bea de la Cruz. Walang tigil ang paghahanda sa mga sementeryo sa iba't ibang lungsod ng Metro Manila para sa inaasahang pagdagsa ng mga tao ngayong undas 2024. Ang iba, maagang dumalaw sa Manila South Cemetery para maiwasan ang maraming tao. Kasi pag bumisita kami ng mga sa sa 29, mahirap na maraming tao. Maganda yung ganito, kami lang nandito ngayon. Pag marami ng tao dito, siksikan na. Naghanda ng e-trikes ang pamahalaan ng Maynila para sunduin ang mga PWD at senior citizen sa JP Rizal at Vito Cruz. May mga wheelchair din na nakabantay para sa kanila. Marami na rin dumalaw since yesterday, no? Last week actually, marami nang pumunta. Pero ang ina-expect natin ang influx ng mga dadalaw is November 1. Around 500 to 800,000 po ang ina-expect natin dadating. Gaya ng lungsod ng Maynila, pinapaalala rin ni San Juan Mayor Franz Zamora na bawal magdala ng firearms o matutulis na bagay, alak at sound system. Simula ng alas 6 ng umaga, pwede nang dumalaw ang mga tao sa San Juan Cemetery. Ang aking abiso po, kung kaya, wag sana tayo sabay-sabay sa October 31 at November 1 na pumunta. Kung may oras naman po tayo na medyo iwas po sa October 31 at November 1, mas maganda po sana para lang po hindi magsabay-sabay. Pinapaalala ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Maynila na may mga magbabantay na pulis para sa kaligtasan ng mga bibisita. May medical assistance post rin sa mga sementeryo para sa mga kailangan ng tulong. Para sa agenda, Bea de la Cruz, BNC. Let's lock screen. Nagbabalik ngayong taon ang Red Charity Gala, isang bigating fashion event na may magandang layon. Narito ang agenda report ni Mai Rodriguez. Bumida muli ang philanthropists, business leaders at fashionistas para sa ika-13 taon ng Red Charity Gala. Tampok sa fashion event ang tinaguriang Queen of Knits na si Lulu Tan Gan, ang unang babaeng designer ng gala sa higit 10 taon nito. We all have an idea what Lulu can do, but she will surprise us and it will be incredible. You've known Lulu for a long time and it's the first female designer that's being featured for Red Charity. How excited are you for her? Super excited, especially that I know that she is brimming with ideas and as I've heard she made 60 pieces. Wow. So I'm so excited to see every one of them. And yourself, Joey? And having said that she's the first female designer, we know that she's gonna be bringing something new and showing something very feminine yet very forward. Yeah. Nakasentro sa pinya fabric ang mga disenyo ni Tan Gan na tinawag niyang crafting fashion. I'm looking forward to being able to express the potential of pinya, aside from it being a traditional material, but it can become a very relevant fabric to be used on special occasions, but not always, even for luncheons. Pinya is a very beautiful ethereal material. It's really now a promotion of Lulu's aesthetic, which is his farm
farm to fashion. We've never had our first female to begin with, and we've never had sort of a more Filipino slant in that sort of concept wherein it's not really global but local. Yes. And wherein the emphasis on fabric and manipulation of the different weaves and really bringing together Luzon, Visayas, and Mindanao in fashion, in a ramp. Unang inorganisa ni Tessa Prieto at Katie nga ang fashion event noong 2009. I love that this event really brings a lot of people together for a good cause. Benepisyaryo ng event na ito ang Philippine Red Cross, Assumption High School 1981 at Hope for Lupus Foundation. Para sa Agenda, May Rodriguez, BNC. At good vibes muna bago tayo magtapos. Rumampa ang mga cute na pets sa bansang Hong Kong. Suot ang kanilang Halloween costume. Iba't iba ang paandar ng fur babies at kanilang fur parents para makuha ang Best Dressed title. Ang iba naging mga pumpkin witches, dark nun, at pati mga zombie. Pero ang nanalo, isang standard poodle na mistulang karakter sa pelikulang The Vampire Returns. Nakatanggap ito ng mga regalong worth $2,300 o higit kumulang 134,000 pesos. 26 dogs at 14 cats ang naglaban-laban para makuha ang papremyo. Laki ng prize, ha? Ang laki din ng prize. Swerte naman ng mga aso't pusang yan. Pero Kaya sineryoso nila. Oo, sineseryoso. Ikaw mananalo ka din dyan. Ha? Hindi ko masyadong sineseryoso ang Halloween. Pwera na lang ngayon na may anak na ako. Huwag kayong Napipilitan maniwala ako. sa kanya pag sinasabi niyang hindi niya sineseryoso. Kapa lang naman. Kapa lang naman, pangil. Konting ilaw na umiikot. Wala, simpleng-simple. Simple lang yun. Oo, di ba? Are you ready for your Hindi nga ako Halloween costume? Hindi ako nag-oo. Ayaw mo talaga Corny ako. You come as Sara Duterte, I'll come as Digong Duterte. Hindi, BBM ka. BBM para Oo. Uniteam. Oo. Pero hindi tayo mag-aaway. Abangan. Dito po yan sa Bilyonaryo, ang aming Halloween costume. At yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.